Kamusta at maligayang pagdating o dapat ko bang sabihin welcome Amer Station sa Moritz? Sasakay tayo ngayon sa Bernina Express, isa sa pinakamagandang riles sa Europa. Mula rito papuntang Tirano, Italia, tawid ng Bernina Pass. Dito sa istasyon ng Samarit nagsimula ang ating paglalakbay. Ito ay dating terminal ng Albura Rail Line papuntang KUA at Bernina Line papuntang Tirano. Ngayon, ang istasyon ang dulo ng maraming Raita Shaban Inner City Services, Glacier Express papuntang Churmat at Bernina Express papuntang Tirano. Ang istasyon ng Samaritz ay may ilang pasilidad para sa mga pasahero, kabilang ang ticketing desk, lugar ng upuan, at isang convenience store. Bukod sa magagandang tanawin, kinikilala rin ang mga linya ng tren mula sa Samaritz bilang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization World Heritage Sites. Isang display para sa mga reels ng tren na matatagpuan sa dulo ng mga plataporma na gawa mula sa mga hindi na ginagamit na reels. Sumakay kami sa Bernina Express mga 30 minuto bago alis, kaya bumaba kami sa track 6 at pumila. Ang Bernina Express ay may Swiss panoramic coach, second class na may tig-2 upuan kada gilid, at first class na may 2 upuan sa isang gilid at isa sa kabila. Ngayon, second class ang biyahe namin sa upuang 62. Ang reservation namin sa biyahe ay 8 Swiss francs at kasama sa Swiss Travel Pass ang base fare. Kahit na 2x2 ang ayos ng mga upuan, ang upuang 2 lang ang nag-iisang solo seat sa buong kotse. Naranasan namin ang first class kahit hindi gumastos ng malaki. Nakaharap ito paatras dito, kaya hindi perpekto, pero saglit lang naman kami dito. Sumakay na ang huling pasahero at umalis ang tren mula sa Samaritz ng eksaktong oras, istilong Swiss. Pag alis natin ng Samaritz, silipin natin ang panoramic na bagon. Ang mga panoramic na bagon ng Bernina Express ay eksklusibong may table seating, kung saan ang second class ay may 2 upuan sa bawat gilid. Ang solo naming upuan ay may 3 pulgadang pagitan ng tuhod ko sa mesa at limitado ang legroom dahil sa mga kasama sa mesa. Maliit ang mesa pero may kasamang mapa ng ruta mula KUA hanggang Tirano. May basurahan at kontrol para sa overhead na kortina. Sa ibabaw ng mesa, pagdating natin, may ilang piraso ng babasahin, partikular na ang isang gabay ng impormasyon para sa tren at isang menu ng mga merienda at souvenir na mabibili sa loob ng tren. May Swiss socket USB-A at USB-C port sa pagitan ng bawat upuan. Simple lang ang mga upuan, walang recline, pero sakto sa hugis ng katawan kaya komportable para sa 2 tuldok 5 oras naming biyahe papuntang Tirano. Dahil panoramic ang tren, malalawak ang bintana ng aming bagon. Ang malalaking bintana ay naka-align sa mga upuan para sa tanawin mula kahit anong anggulo at umaabot paakyat para makita ang Alps sa itaas. Sa pagitan ng mga bintana, makikita ng mga pasahero ang mga sabitan ng coat, magagarang ilaw pataas, at mga numero ng upuan. Walang overhead na lagayan ng bagahe. Ilagay lahat ng bag sa dulo ng bagon. Pagpasok sa vestibule, makikita ang banyo na titingnan pa mamaya. Dito rin ang pinakamahalagang tampok ng tren, ang nabubuksang bintana. May mga natutupiring upuan para sa gustong magtagal, pero siguraduhing magbahagi ng espasyo sa ibang pasahero. Pag alis natin mula sa Samaritz, sinalubong tayo ng dilim at ulap, ngunit ngayon maganda na ang panahon.
Perpekto para sa mga kamanghamanghang tanawing alpin. Dahil single track ang karamihan ng Bernina Railway, kailangan naming hintayin muna ang ibang tren bago magpatuloy. Patag pa ang biyahe ngayon, pero magbabago ito paglampas ng Mortarak. Mula rito, sisimulan natin ang pag-akyat sa Bernina Pass. Aabot sa 1,253 metro ang taas at 357 metro ang iaakyat. Ang itataas mula sa kinalalagyan natin ngayon. Habang nagpapatuloy tayo sa pag-akyat, unti-unting numinipis ang makakapal na linya ng mga puno. Iniiwan tayo sa mataas na damuhan at mabatong tuktok ng bundok ng Silangang Alps. Ang tanawin dito sa itaas ay tila hindi totoo. Hahayaan ko si Inang Kalikasan na magsalita sa pamamagitan ng kanyang ganda. Bagamat ito ay isang express na tren, mayroon tayong isang mas mahabang hintuan sa schedule at iyon ay dito sa Alpgrom. Mula sa istasyon dito, matatanaw mo ang Lago Palu at ang tanawin ay isa sa mga pinakakamangha-mangha sa buong biyahe. Sa kabila ng istasyon, umaabot ang lambak ng Poschiavo patimog sa Italia at ang Lago di Poschiavo ay maliit na lawa sa ibaba. Bagamat panoramic express ito, nagsisilbi rin itong lokal na serbisyo. Ang Reticheban ABE size na electric multiple unit ang pangunahing nagbibigay ng kapangyarihan at dagdag na upuan sa Bernina Express. Sinisimulan natin ang matarik na pagbaba mula Bernina Pass
sa pamamagitan ng dramatikong switchback papuntang Lagopalu. Umiikot tayo sa spiral tunnel at snowshed at laging maganda ang tanawin. Kailangan uli nating maghintay ng tren pahilaga, pero hindi naman ako nagmamadali at gusto ng lahat ang pagkikita ng mga tren. Nalaman natin na ang mga banyo sa Bernina Express ay nasa vestibule sa pagitan ng mga bagon. Sa pagpasok, makikita ang maliit ngunit functional na pasilidad. Mayroong inidoro sa isang gilid na may lababo at salamin na nakalagay sa kabilang sulok. Kung gusto mo ng sariwang hangin, pwedeng bahagyang buksan ang bintana para makasilip sa labas. Bakit nga ba may Bernina Railway? Nagsimula ito noong 1900 at 4 matapos buksan ang Albula Rail Line. Isang bagong kumpanya, ang Bernina Banggesellschaft, ang nagpasimulang magtayo ng bagong linya ng tren mula sa dulo ng Albula Line sa Samaritz papuntang Tirano. Habang tinatapos ang konstruksyon, binubuksan agad ang linya at nabuksan na ang pinakamahirap na bahagi sa Bernina Pass. Ang Inten na dating summer connection service ay agad pinalawak para sa winter service kahit may matitinding avalanche tuwing taglamig. Lumobo ang gastos para sa Bernina Banggesellschaft kaya noong 1943 kinuha ito ng Rite de Chabons. Patuloy kaming nagsikap para sa kaligtasan at modernisasyon ng linya hanggang sa marating namin ang Posquiabo, kung saan tanaw ang mga tore ng 3 simbahan sa ibabaw ng bubong. Sa kasaysayan, nakita namin ang 2 orihinal na bagon ng Bernina Railway. May maintenance facility ang estasyon para dito. May 2 AB 44 na electric railcar na nakaparada sa storage track. Ginawa ito noong 1900 at 82,900 at 11 ni-rebuild noong 1900 at 46 hanggang 1900 at 53 at patuloy na ginagamit sa ilang tren sa linya. Pagkaraan ng sabayang takbo sa Posquiavino, narating namin ang Lago de Posquiabo, 3 pinakamalaking lawa sa kanton ng Grisel. Pagkalampas ng istasyon ng Brusio, papalapit na kami sa pinakakahanga-hangang estruktura ng biyahe, ang Brusio Spiral Viaduct. Ang 9 na arko ng viaduct ay itinayo upang payagan ang riles ng tren na magpatuloy pababa ng lambak habang nananatili sa ilalim ng pinakamataas na antas ng 7%.
Bumababa ang viaduct ng mga 20 metro, 65.6 na talampakan, sa isang 300 at 60 degree liko at kahanga-hanga itong tingnan. Ang Brusio Viaduct ang nagsisilbing simula ng pagtatapos ng paglalakbay. Maya-maya, tatawid na tayo sa hangganan papasok ng Italia. Sa bayan ng Tirano, nilulunok ang tren bago tayo tuluyang huminto sa dulo ng linya. Sana nagustuhan ninyo ang biyahe natin sa Bernina Express. Isa ito sa pinakamagandang tren na nasakyan ko. Sana na-enjoy nyo rin ang karamihan sa tanawin doon. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa Sweden para sumakay sa SJ, 3,000 high-speed train mula Malmö papuntang Göteborg. Kahit papaano, kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Ang gagaling nyo at sobra kong pinahahalagahan ang inyong kabutihang loob. Kung gusto ninyong dalawa na mapalagay ang pangalan ninyo sa video o gusto lang suportahan ang channel sa iba't ibang paraan, pumunta lang kayo sa mga link sa ibaba ng description. Pero ayun, yun lang ang meron ako para sa araw na ito. Salamat sa pagsama, magkita tayo ulit.